no, mga ideas, isi-share ko sa inyo yon kung saan tayo pwedeng kumita ng mas malaki at papaldo. Kung nag-NFT ka noong 2021, malamang kilala mo na ako dahil isa ako sa mga nagpasikat sa Axie Infinity, PVU, BAM Crypto, Space Crypto, Luna Rush, Farmers World at mga Wax Games. Crypto Blades, hindi masyado. Dumami yung aking mga subscribers hindi dahil magaling ako, kundi real talkan lang. Kaya kong i-bash yung mga devs dahil hindi naman ako paid. Isa nga sa mga sumikat sa pambabash ko ay yung ginawa kong video tungkol sa mga nguyen at kung sino-sino sila na magkakasama lang sa company na palipat-lipat lang. Yung mga matagal na dito, alam nila kung ano yung sinasabi ko na yun. At dumating nga yung mga Wax Games at yun yung mga nilaro ko, Farmers World, Alien World, Space Crypto or SpaceX, may something na space, Our Planet, yung mga yan, yung Mars card, at bumibili pa ako ng mga NFT na top of the line. Holder pa rin nga ako ng DOV ngayon, yung yung parang headquarters, yung pinakamahal na card na nabili ko ng 350,000 pesos. That time kasi is sobrang dami ng natin, ng wax natin, at hindi natin basta-basta na i-out. At ang ginawa ko is bumibili ako ng mga mamahaling mga cards, mga NFT sa mga iba't ibang laro. Kagaya ng DOV nga, headquarters, card holder tayo doon. Maybe di nyo na alam yun pero nasa wax yun. Papakita ko sa inyo. Ayan yung wax wallet ko. At yung total vote natin is 441,855 wax. Kaya ganyan na yung value niyan. Kaya nasa 9,500 44 na lang is bumaba na yung wax. Pero that time, yung wax is nasa 40, naglalaro sa 40. So, yan yung nagastos natin sa wax games. Siyempre, nagsimula din ng lahat nung nakapag-handle tayo ng malaking grupo, malaking mga players, scholars sa Axie Infinity. Solid tayo nun manager ng mga managers. Ang dami nating hawak na managers sa Axie Infinity. Ang lakas ng kita pero ang konti lang ng ating pinipitas. Ngayon nga nakikita ko si Dino Cornel na re-remind ako that time is parang ganoon din ako, bili lang ng bili. Top of the line yung mga binibili natin. At ang malapit pa nito, yung mga scholars ko ay binibilhan ko ng cellphones. TP lang ng konti tapos mabibigla ka na lang na yung mga coin mo, yung mga tokens mo ay biglang bagsak na lang. At ang pinaka-solid nga natin na pumaldo is yung sa Farmers World na kung saan yung mga scholars ay kumikita ng around 30 to 35k na profit daily. O paano pa yung sa akin doon? Siyempre yung profit ko is nilalagay ko rin sa ibang laro. May TP man, hindi ganoon kalaki. At siyempre din, isa tayo sa mga bumili ng maraming SLP, tinimbak lang. Tapos, pabagsak ng pabagsak. Kada bagsak, bumibili tayo. Buy the dip, buy the dip. Tapos, pabagsak lang ng pabagsak. So, di lang yung income at saka yung value ang bumaba, pati yung moral ko. So, siyempre, lumalawak din yung connections natin at saka yung mga kakilala natin. Dumadami din yung mga taong inaabangan ka para bumagsak. So, yung failure na yon ay itinago ko. Na-realize ko na rin na yung mga inilabas kong pera na kinita ko sa pag-i-ecom ay hindi na ibabalik. Ubos yung mga kinita ko sa pag-i-ecom, yung mga na-save ko doon. So, kailangan kong bumawi. So, tumanggap ako ng mga sponsors. Yun nga lang ay naging hated ako ng mga devs dahil hindi ko sinusunod yung mga script nila. Real talkan pa rin. At sinasabi pa rin yung ayaw ko sa project, kung ano yung mga flaws, sinasabi pa rin sa mga videos. Kaya ayun, dumating yung time na pagka sinabi sa mga devs na ay si Dagdag kita, wag yan, di yan sumusunod sa mga scripts. Tapos ito, dumating na si Lele Gold, si Lele Farm. So paldo, mga ilang araw, tapos nagkaroon ng mga referrals, then unti-unti upgrade ng upgrade. Then ayun, todo-todo na naman sa investment. Tapos nabigla na lang ako, napahirapan na sa pag-withdraw. Alam na. Ang malupit pa dito sa Lele Gold na to is nirefund ko pa yung mga kakilala at mga kamag-anak, kaibigan na kaka-invest lang tapos biglang nawala. Binalik ko yung mga ininvest nila. Siyempre, more losses, lalong tumitindi yung urge natin na makabawi tayo at dumating na nga yung sugal. Na pinakamalaking pagsisisi ko bakit tinanggap
tinatanggap ko pa. Nakita ng devs na maganda yung mga views ko that time, kaya nag-offer sila 120k per video sa aking YouTube. I-upload ko lang sa YouTube ko, tapos may bonus ako pagka na-hit ko yung certain amount of views. Binigyan lang nila ako ng demo, pero anong ginawa ko is pinagsasabi ko na demo lang din yung account ko. Doon ako nadali sa dev. Ngayon, 3 video na gawa ko, 360k dapat ang kukunin ko. Yung income na yon is nandun lang sa app. Yung YouTube ko is meron siyang 7 figures na income na dapat ay marireceive ko sa susunod na buwan. Ang problem is na-banned yung YouTube ko dahil sa pagpopromote ng unregulated goods daw, sabi ni YouTube, which is kasama yung casino. Yung channel na nagbigay sa akin ng silver play button, at may unboxing pa nga ako nun. Ito siya. Ayan. Tapos nawala lang din dahil sa maling pagpopromote. Lahat wipe out sa akin. So gumawa ulit ako ng channel, hindi ako sumuko, at mabilis naman nabawi yung 20,000 subscribers. At along the way, unti-unting tumataas yung mga subscribers natin. At ngayon nga, nasa 34k subscribers pa rin. So malamang sa malamang hindi na interested yung iba sa NFT. At sa account naman na to, ang kinontent ko is yung pixels na hindi naman ako bayad. Then yung Wild Forest na nakipag-contest tayo at nag-e-expect na yung sinabi nilang premyo is $240,000 na magiging premyo, pero nung nanalo tayo na top 1, rank 1 globally sa mga nakipag-compete doon, no, ang binigay lang is yung founder pack na okay lang din, no, nasa 100k plus din naman, pero ang nangyari kasi is ginastusan ko sa ads yung mga videos ko na yon, which is sabi naman ng mga dev ay okay lang na gumamit ng YouTube ads. So ginawa ko yon, pero mas malaki ang ginastos ko sa pag-ads kaysa sa mga binigay nilang pa-premyo sa akin, kasi kailangan mo pa rin ibenta yung mga packs na ibibigay sa'yo. Then nagkaroon ng second round yung kanilang pa-contest at nanalo naman tayong second. So packs na naman at binenta ko na naman. Siyempre okay lang kasi pera pa rin naman yan eh. Somehow mababawi yung ginastos natin sa ads. So grateful pa rin tayo doon dahil doon ay may mga nakadiscover ng mga iilan sa ating channel. Then siyempre kakahanap ng mga opportunity kung ano-ano na yung mga pinagpapasok. Hindi ko nga pala naikwento sa inyo yung LOC, yung Legends of Constellation. Sa una ay okay, so nagtiwala tayo, nag-add tayo, unti-unti din nagkakaroon ng promo, naniwala naman tayo kasi nagkaroon sila ng office sa Cavite. Tapos nakaka-interact natin yung mga matataas na tao sa kanila. So nag-invest ulit tayo at ito yung pinakamabilis na natalo. 800k, no? Pagpasok, no? 2 araw lang, hindi ka na makapag-withdraw. Tapos ito nga, no, yung dumating yung economy, which is networking naman na Forex. May signal. Yun yung nagustuhan ko doon is yung signal na Manara, no? Sa una ay okay yung signal. Talagang nasusunod, no? Tapos unti-unti parang mas nauuna yung SL. Napansin ko mas palaki ng palaki yung losses kaysa sa profit. Hanggang sa ayun, di na ako nag-maintain doon. May monthly subscription yun eh. Kaya di na ako nag-maintain kasi mas natatalo ako doon sa signal nila. Then nawala na ako ng gana sa mga online na yan. Then may nakausap ako doon sa LOC, which is yun yung palagay ko na nag-iba sa akin ng direction, no. May nakausap ako na Korean na nag-invest doon. So yung Korean na yun, naging magkaibigan kami, nagchat-chat kami, nag-add sa Facebook, doon na kami minsan nagkikita. Nabanggit niya sa akin na kailangan niya ng crayfish. So doon ko na pinasok yung pagki-crayfish. Kasi alam niya na may rooftop kami na pwede akong mag-farm sa taas. So ang ginawa ko, bumili ako ng crayfish. Pumunta ako ng Pangasinan at kumuha kami ng mga breeders. Babae yung nagbenta sa akin sa mga breeders na yan. So na-disappoint lang ako kasi nung nakita ko yung mga breeders is napakaliit lang, no. Sabi naman yan, nangingitlog kahit maliit. So naghanap pa rin ako ng ibang suppliers hanggang sa nakakita ako at na-build ko nga yung farm sa taas. So yung pinag-usapan namin ng Korean is dapat 200 kilograms per week. So kinumpute ko, no, kung magi-start ako sa ganitong daming breeders, ganitong month sila mangingitlog, nag-compute ako. So kaya naman, sabi ko. Nag-usap kami, so kaya, no. Tapos padami na ng padami yung niya, kailangan niya. Naging 420 na yung kailangan niya per week, which is hindi ko talaga masusupply, no. Mahihirapan ako, kailangan ko na ng malaking farm doon. 1 kilo kasi ng mga required niyang size is nasa 20 pieces, no. Sa computation ko kaya naman yung 200, no. Pero ang mali
mali ko lang is hindi ko kinompute yung paano kung hindi ng itlog, paano kung yung mga itlog is namatay. Nag-compute man ako is yung mga mortality nila is around ganito, mamamatay yung mga ganitong percentage, pero hindi ko na-anticipate yung what if namatay na 100%, what if namatay is 90%, what if namatay is 95%. Lumaki din yung gastos ko doon kasi pinapakain ko, yung maintenance, hanggang sa ang sabi nung kaibigan kong Korean, since hindi mo masusupply, meron na akong nakontak sa Thailand. Doon siya kumukuha ngayon. Tapos, isa pang pinasok ko is yung paghihito. Kakanood ng opportunity. Naghahanap ako sa YouTube. Kakahanap ko kung ano yung makita ko na, uy, ayos sa kanila to baka ayos din sa akin. So, tinry ko rin yung hito. Then, one time, ang daming namatay. Halos yung isang pan, patay. So, nakakawala ng gana din. At saka, unti-unti, parang nangihina na rin ako. Pag akyat baba, nakakapanghina din, no? May time na hindi ko na sila napapakain, hindi ko na naasikaso. So, unti-unti namamatay yung Sa ngayon, meron pa naman natitira pero hindi as expected na ganitong month na ganun pa rin sila kaliit. So, ngayon, maliban sa pagpa-forex at mga content, gusto kong i-share sa inyo itong bagong journey ko na lahat kayo ay pwede ninyong gawin, pwede ninyong gayahin. Ang gagawin ko is yung dati ko nang ginagawa noon pa na inabandonan ko lang, yung printing business. Pero ngayon kasi mas matitindi na yung mga tools. Ito yung mga natin, no? Mga gagamitin natin. Ayan, meron tayong pangkat, may dalawang printer, tapos nandun yung PC, then kukuha na lang tayo ng client online or dito sa aming maliit na baryo, then magbebenta tayo sa TikTok ng mga products na pwede nating gawin, no? Mga ideas, isi-share ko sa inyo yon kung saan tayo pwedeng kumita ng mas malaki at papaldo. So, madami pa akong mga ginagawa ngayon na pwedeng pagkakitaan din, kagaya ng may play to earn na naman na hindi ko ginagastusan, laro-laro lang. Tapos, may sa Twitter, yung yapping, at yung pag-forex natin at yung UGC na user-generated content. Naghahanap tayo ngayon ng client doon. Lahat ng yan ay ituturo ko, pati pala yung YouTube automation, no, na binibuild pa lang natin. Okay, pati yung sa Spotify, lahat ng yan, lahat ng pwede nating maituro sa dagdag kita channel ay ituturo natin. So, ito na yung journey natin at sisimulan natin na ganito, parang vlogging style lang din. Hindi na yung tipong nagpo-promote lang. Okay? So, maraming salamat at sana samahan nyo ako sa journey na to.